Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man panig kayo ng mundo naroon. Kamakailan po ay parang isang bomba na pinasabog nga ni Arlene Stone ang isang eskandalo na di umano ay kinasasangkutan po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa mga allegedly mga babaeng iniririgalo daw ni Kibuloy sa kanya. Halos masyak nga ang buong bansa nang marinig itong revelasyon na ito Kami ngang mga vlogger ay talagang nagulat dito sa pasabog ni Arlene. Kasi ikaw ba naman na isang religious leader kung totoo man itong balitang ito, biruin mo ikaw na isang religious leader na itinuturing na ama ng iyong relihiyong pinangangasiwaan. Sukat ba namang ibugaw mo yung mga kababaihang members mo dyan sa padrino mong politiko? 'Di ba? Napakawalang hiya mo namang leader kung ganoon, para kang lobo. Alam niyo yung lobo? Hindi mo lang kinain yung mga tupa. Isinare mo pa yung karne nila sa mga buhaya. Kung totoo man itong alegasyon na ito. At ngayon nga po mga kababayan, dahil sa pasabog na ni Arlene Stone na talaga namang ikinagulat ng mga netizens, alam niyo po bang nakaamba ngayon ang isang investigasyon na gagawin ng PNP laban nga sa dating Pangulong Duterte? Ito, pakinggan ninyo itong balitang ito mga kababayan. Iniimbestigahan na rin ng PNP ang mga lumalabas na impormasyong inaalok umano ni Kibuloy ang ilang babaeng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa mga taong malalapit sa kanya. Kabilang daw dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. This is a very serious allegation. We are now in the process of documenting all these allegations at nakahanda po tayong sampahan ng kaso ang sino man na sa tingin natin ay lumabag sa batas po, regardless kung sino pa po ito. So ngayon sabi nga ng PNP, kapag itong allegation na ito napatunayan na totoo, pati po si former President Duterte is pwede pong makasuhan ng qualified human trafficking na isang non-bailable na kaso. At pwede po siyang mabulok o pwedeng mabulok ang dating Pangulo sa kulungan pag ito'y napatunayan. Kasi po, ang allegation po nito ni Arlene, pati daw yung dating Pangulo is nakinabang di umano sa mga pastorals ni Kibuloy. Accordingly, is tumikim daw siya ng mga pastoral. And again, pag sinabing pastoral sa termino ng mga taga-Kojik, yan po ay mga kabataang babae na nasa inner circle ni Kibuloy. So to prove that, ito pakinggan ninyo si Arlene. Samantala, bago natin balikan ang mga kaganapan sa House Quad Committee hearing, ibinunyag ng isang dating membro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na kabilang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y pastoral o ang mga taong nakikinabang rin sa human trafficking ng mga biktima ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon pa rito, ang yaman at blessings umano na mayroon ng pastor ay ibinabahagi niya sa mga taong malalapit dito, kabilang na ang dating Pangulo. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulyas. Itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy, no? Like for example, dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay binibigay ni Kibuloy. At ganon? Sa iba pa ng mga close-in friends ni Kibuloy na nasa kapangyarihan. Ito ang isiniwalat ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si Arlene Stone. Sa eksklusibong panayam ng DZRH, ipinaliwanag ni Stone na tumutukoy ang pastoral sa mga miyembro ng KOJC na mayroong physical relationship kay Apollo Kibuloy. Dagdag pa ni Stone, galing mismo sa leader ng KOJC na anuman ang kanyang blessings ay ibabahagi niya ito sa kanyang malalapit na kaibigan, kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. But as far as I know, pagdating sa mga pastoral, ganun din kung sino yung magugustuhan ni Duterte o ni dating Pangulo doon sa circle na yon ay binibigay. Sinubukang kunin ng DZRH ang komento ng kampo ni Kibuloy at ni dating Pangulong Duterte pero wala pang tugon hanggang sa kasalukuyan sina Attorney Israelito Torion at si dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo. Kung totoo man ito mga kababayan, kailangan na nga talagang magkumahog ng dating presidente na makakuha ulit ng posisyon o ng kapangyarihan sa 2025 Philippine midterm election. Dahil kung hindi, posible talaga
na maghisa siya ng husto dito sa kasong ito na kinasasangkutan nga ni Pastor Quiboloy, no? Baka magkataon magsama pa sila sa kulungan itong dalawang lolo, no? So, ang isa talaga sa mga magiging alas ni Duterte dyan is yung siya'y manalo by 2025 midterm election. Pero ang tanong, manalo pa kaya ang mga Duterte sa eleksyon na yan? Kasi alam nyo, ang update natin ngayon, alanganin ang posisyon ng mga Duterte ayon sa survey. Dito sa pinakahuling survey na ginawa ng Okta for 2025 senatorial survey, makikita po ninyo mga kababayan na medyo kulelat ang mga Duterte, ano? Nandyan si Digong, nandyan si Baste at saka si Pulong. So laglag sa survey yung magkapatid at yung tatay naman nila nasa pang 12th place. At alam nyo, pwede pa yan mahatak pababa kung mapapatunayan yung mga alegasyon laban kay Digong. Including na nga itong di umano ay pagtikim niya daw sa ilang mga pastoral ni Quiboloy, which is napakahalay talaga kung iisipin. Pero ano ang sagot ng kampo ni Quiboloy dito sa bagong pasabog ni Arlene? Ito, pakinggan ninyo si Atty. Torion. Nakakasuka na po yan na kababuyan, no, na pararatang against sa aking kliyente, no. That did not happen, nor will that ever happen, because the teachings of Pastor Apollo C. Quiboloy is for redemption of souls, for saving of souls, and not throwing the souls into hell. Tama ka, attorney, kababuyan talaga yon. Sana nga lang hindi totoo yan, ano, since mayroon na ng investigasyon na gagawin ng PNP tungkol dito sa sumbong na ito, siguro hintayin na lang natin ang magiging resulta. So ang tanong ko na lang mga kababayan, mga subscriber, ano ang opinion nyo tungkol dito? Sa palagay nyo ba ito totoo ito? So i-comment lang po ang inyong opinion at pag-usapan natin yan.